Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol po sa nabasa natin, no? Na kung saan makikita nyo man yan, nakapost yan, tungkol daw po sa ang pangarap ni Sara Duterte ay para sa kinabukasan ng ating bansa. So, tanungin ko kayo, mga kababayan, ano ba sa alam ninyo, okay, ang pangarap ni Sara Duterte? Sa ipinapakita ba ni Sara Duterte na katamaran at paninira sa presidente, paninira sa imahe ng ating bansa, pagsuporta sa mga ugaling malasapat, malademonyo na ugali, yan ba ay masasabi nating bahagi ng pangarap ni Sara Duterte para mapaayos ang kinabukasan ng ating bansa? Anong kinabukasan ng bansa ang maaayos, mapalago, kung ganyan kabastos at ganyan kataklesa, insultador, angas na wala sa lugar, ang gustong magiging Pangulo ng Pilipinas? Ang layo-layo kasi look, President Bongbong Marcos did a lot of things para maibalik ang tiwala ng international community sa atin. Pati na po yung mga sektor ng business, both domestic and international. Grabe ang pagpapakita nila ng respeto, pagpapahalaga sa mga ideya ng ating Pangulo sa usapin ng international relations, geopolitics, economic relations, etc. etc. Pero itong si Sara Duterte, ipinangalandakan ng mga Duterte diehard supporters na ang pangarap daw ni Sara Duterte ay ang maayos ang kinabukasan ng ating bansa. Di ba, nung simula nang pumasok itong mga Duterte na ito sa national politics, nayanig na yung ating bansa. Sa katunayan, ang mga supporter ng mga Duterte naging bastos, nagiging utak kriminal, naging bayolente, nagiging hangal ang kaluluwa, mapanira sa kapwa Pilipino, mapanira sa imahe ng ating bansa. So anong aasahan mo sa isang vice president na hindi nga niya alam kung ano ang mandato ng kanyang opisina? Anong aasahan mo na mapagtagumpayan ni Sara Duterte ang kanyang pangarap sa bansa at maayos ang kinabukasan ng ating mga kababayan? So parang hindi ba kalabisan na statement mula sa mga DDS? Nag-iisip ba kayo? Ngayon nga lang, no, simula ng kinalaban ni Sara Duterte ang presidente, simula nung nagkaanda-aligaga si Sara Duterte sa pang-aaway sa mga possible niyang magiging karibal sa national politics, sinisiraan na ni Sara ang bansa. Hindi na inaalintana ni Sara Duterte ang magiging epekto nito sa ekonomiya. Nakikisali si Sara Duterte sa mga kasinungalingan ng mga Duterte diehard supporters patungkol po sa kalusugan, patungkol po sa mga fake news laban po sa ating mahal na Pangulo. So, ang kanyang pagdeklara, natatakbo siya bilang Pangulo ng bansa sa 2028. Naramdaman nyo ba ang kanyang sinseridad? Meron bang ipresentang platform of government na kaaya-aya sa sambayan ng Pilipino na maaari po natin siyang pagkakatiwalaang na magiging Pangulo ng ating bansa sa susunod? Ang taas ng standard ng leadership na ipinamahagi sa atin ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Naayos ng ating Pangulo ang ekonomiya, ang foreign relations, ang bilateral agreement, at kung ano-ano pang napakamahalagang salik upang maging maayos ang kinabukasan ng ating bansa. So si Sara Duterte, anong ginawa? Travel dito, travel doon. Puna dito, puna doon. Bahagi si Sara Duterte ng gobyernong ito. Sabihin pa nating oposisyon. Ang tunay na oposisyon, hindi po palaging sumasalungat sa kung ano ang polisiya ng nakaupong presidente. Imposible na lahat ng ginagawa ng presidente against si Sara Duterte. May halo po yung inggit. May halo po yung selos. Alam mo, sa totoo lang,
ang gustong mapagtagumpayan ni Sara Duterte ay ang masira ang imahe ng Pilipinas sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na, no, masisira ang imahe ng Pangulo sa kapwa natin Pilipinong salat sa kaalaman kung ano ba talaga yung mga pinag-aawayan ngayon na mga issue sa ating bayan. So kung si Sara Duterte may pangarap na maayos ang kinabukasan ng ating bansa, dapat hindi siya magiging ganito. Kasi simula nung nagsalita siya laban sa presidente, wala na siyang ibang ginawa kundi tulugan ang kanyang responsibilidad. Hindi nararamdaman ng tao na vice president. Hindi nararamdaman ng tao na may katuwang ang presidente. Dapat kahit na against ka sa political principle ng presidente, pero not all the time. Ang mga Duterte halos lahat. Ang pamilya Marcos hindi inaaway ang pamilya Duterte, pero ang pamilya Duterte naga-feeling victim. Ambot gani kung nga amuna ang ila iya nga mga mentalidad. Do mga abno sila iya nga hala sila iya kapinangaway nga wala man sila ginaano sang mga Marcos. Labi na gid si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi iya pala away ang presidente. Naintindihan sang presidente ang mga discourse, mga disagreement, mga aspirations. Pero hindi dapat nga kung magpa-present kayo ng problema ng bansa na gusto nyong solusyonan ng presidente, hindi sa pasigaw, hindi sa grabing pautos, o hindi sa pagiging paawa effect, pa-victim effect, which is dyan magaling ang pamilya Duterte. Lalong-lalo na, nagpagamit sila sa mga politicians, mga individual, na may personal vested interest. Kaya, hindi nyo maisisi ang mga Pilipino kung sabihin ng karamihan na yung sinasabi na aba, may pangarap si Sara Duterte para sa kinabukasan ng ating bansa. Dapat hindi niya sirain ang imahe ng ating bansa sa iba't ibang nation kung saan siya pumupunta. Dapat kung may halaga ang kinabukasan ng bansa kay Sara Duterte, dapat turuan niya ang sarili niyang maghintay. Huwag siyang mag-apura. Kung gusto ni Sara Duterte mapaangat ang kinabukasan ng ating bansa, harapin niya ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Harapin niya ang lahat ng accusation, linisin niya ang kanyang pangalan. Iyon ang mga pinagsasabi ng sambayan ng Pilipino. Hindi na takbuhan mo kung ano ang responsibilidad mo sa bayan. Dapat alamin mo din kung ano ang mandato mo bilang pangalawang pangulo para malaman mo sa sarili mo kung paano mo mapagtagumpayan na maayos, at na makuha ang pinapangarap mo para sa bansang Pilipinas para maging maayos ang kinabukasan ng bansang ito. Simula nung naging vice president ka, wala ka namang ibang ginawa kundi ang pumalpak ng pumalpak. Binigyan ka ng pagkakataon na magiging Department of Education Secretary. Pinatalsik ka lang, wala kang ginawang tama kundi yung pakialaman mo yung hindi mo naman dapat pakialaman. At ito pa, sinira mo ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. So sino pang maniwala sa iyo na ang ginagawa mo ay para sa kinabukasan ng ating bansa? Kaya ikaw na DDS, kung naniniwala ka dito, adi good luck na lang sa iyo. Correct? Malalaman nyo man yan, Ginoo ko. Tanungin nga si Sara Duterte sa interview, ning hangag niya, wala nga siyang isagot. Pagkatapos gusto ninyo suportahan namin si Sara Duterte para lamang po na maabot ang pangarap niya para sa kinabukasan ng ating bansa? Ang tanong, alam ba niya kung ano ibig sabihin ng pangarap para sa kinabukasan ng ating bansa? Yung ganyang klaseng politicians, wala ibang iniisip yan kundi ang magiganti. Dahil napahiya siya. Walang ibang iniisip yan kundi ipahiya din yung iniisip niyang pinahiya siya. Kaganda ng relasyon ng Marcos Duterte. Sino ang unang nagbratanela? Si Sara. Tapos idamay niya ang mga proyekto ng administration na pwede naman kahit opposition i-appreciate. So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit marami sa ating mga kababayan ngayon ang lumabas na wala pong magandang kinabukasan ng Pilipinas kung si Sara Duterte ang susunod na maging Pangulo. Sabi ng mga DDS, para matupad ang pinapangarap ni Sara Duterte sa Pilipinas, talunin kayo sa 2028. Paano pa yan makatakbo?
Ha? Kung halimbawa makatakbo man yan, walang hiya na talaga siya na hindi niya harapin kung ano yung mga binabati ko sa kanya. Hindi nga marunong sumagot kung ano ba dapat ang gusto niyang ipahiwatig. Pero sa mga nagsabi na pangarap ni Sara Duterte na maayos ang kinabukasan ng ating bansa, maganda pakinggan. Pero sa gawa, sa output, wala pong basihan. Okay? So wag kayo magalit mga Duterte Dehad supporters. Sinasabi po lang namin kung ano ang nasa loob namin. Kami kaya ang isa sa mga sumusuporta kay Sara Duterte. Tandaan ninyo, bahagi kaya kami ng sinasabing 32 million. Kaya lang disappointed kami kay daw alingangaman siya or di kay daw lutang man siya nga tanga. Bright patay kindergarten. Maayos pa magsalita ang graduate sa graduation ceremony bilang speaker. Matalang si Sara lutang. Hindi niya nga maipresenta kung ano ba talaga ang konkretong plano niya sa Pilipinas. Pauna-una ka-announce ng ng kandidacy mo pagkatapos naghinangag kaimuya sa publiko. Animal.